Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Mahal ko silang pareho. Hindi nakapili si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nung tanungin kung sino ang mas paborito niya sa pagitan ni Nicolas Torre III at John Vic Remulla. Sa isang panayam, diretsahang tinanong si Castro kung sino ang pipiliin niya sa dalawang opisyal. Sagot, pareho hindi ko kaya. Pareho, mahal ko silang pareho. Ayos Torn between two lovers, feeling like a fool. Help me. Kasi nga, kung bakit nasibak sa pwesto si General Torre ay dahil kay John Vic Remulla. Kaya lang, it's water under the bridge na yon dahil parang nagkapatawaran na, nagkalimutan na lang. Kaya ito, General Torre, tinanggap bagong posisyon, General Manager. At least General pa rin. Hindi nga lang 4-star. Anong tawag doon? Bituing, walang nining. Wala na. Retired na siya. So, parehas na loyal kay Pangulong Marcos Jr. itong dalawa. Ngayon, ano ang kinabukasan nila sa politika itong dalawa? Yan ang pag-usapan natin. Huwag na nating pabayaan na lang si Auntie Claire nga torn between two lovers. Parehas niya silang mahal o sinusuportahan. Mahal in terms of sa support sa presidente. Hindi siya makapamili. Okay, so sino ang mas mahal ng taong bayan? Ano sa tingin nyo? Torre or si John Vic Remulla? Kung ako niyang tatanungin, lalo na yung sample, kakandidato silang dalawa. Sabihin na lang natin pagka-presidente, sino ang mas makakakuha ng maraming boto? Para sa akin, mas malakas si General Torre kumpara dito kay John Vic Remulla. Kasi kung totoo yung mga balibalita, ito, balibalita lang dahil na-relieve si General Torre sa kanyang posisyon dahil sa prinsipyo. Na may speculation na ayaw niyang pirmahan yung pinapapirmahan sa kanya. Na yung sa firearms ba yun? Bibili, ayaw ni General Torre. Kaya doon siya na-relieve. So kung totoo yun, okay, ulitin ko, kung totoo, may prinsipyo itong si General Torre. Kaya maraming bumibilib kay General Torre kumpara dito kay John Vic Remulla. Si Remulla, all throughout, politiko. Si General Torre, hindi. Police officer, true and true. Yun nga lang, nandun siya sa side ng Marcos na sumunod sa utos na arestuhin ang dating presidente at nagtagumpay. Kaya maraming ka-DDS, maraming Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong nagalit kay General Torre. Kaya lang, hindi mo rin maalis, maraming mga tao na Marcos loyalist na bilib kay General Torre. Even yung mga kakamping, bilib din sila kay General Torre. Kaya lang, alin ang mas marami? Mga pro-Duterte o itong pro-Marcos kakamping? Sa survey, mas marami ang mga pro-Duterte. Sa survey is, I think, 34%. Sa survey ng WR Numero, 34% consider themselves
DDS, Pro Duterte. 15% lang ang mga pro Marcos, 12% lang mga kakampi. So kahit pagsamahin mo pa lang sila, 15 plus 12, 27% lang yun. Di mas marami pa rin ang mga pro Duterte dahil 34. Yung remaining 39%, yun yung mga neutral. Nag-o-observe lang yan. Kaya sa labanan sa 2028, I don't know kung matuloy si John Vic Rimulya ang kandidato ng Marcos camp. Torre, I don't know kung maraming ipinaparis kay Torre. Sandali ha. Maraming ipinaparis kay Torre. Mamaya na. Tawag kag mamaya. Nag-vlog ako. Maraming sino yung idea. Irene Marcos and Torre ang magtandem sa 2028. Talo na daw ang mga DDS. I don't know kung matuloy ito. Kaya lang, kung ako yung tanungin, kung senador lang ang tatakbuhan ni General Torre sa 2028, may pag-asa siyang manalo kasi nga bobotohan siya ng mga Marcos loyalist at ang mga kakampi. Mga makakaliwa. Si John Vic, kahit senador ang kanyang tatakbuhan, alanganin pa rin manalo. Kaya to me, mas astig. Mas astig si General Torre laban kay ito lang, mga pakita lang, madaling umikot ang panahon. 2026 ngayon, mamaya 27, 28, yan na, labanan na. Kaya ang last chance ng mga anti-Duterte is this year. Galingan ninyo. Tanggalin nyo si VP Sara through impeachment. Pag hindi kayo nagtagumpay, goodbye. Wala na kayong aasahan sa 2028. Sure, panalo na si VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para patayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang natagaan na mo og sin? Ate. Nani ang iyang balay. Buslot na, giantos lang namo ang mga buslot. Sumuna na ang itsura sa ilang balay. Gipangbutangan lang namo og silopin kay aron nga dili mi ulanan. Butangan lang og silupin. Kay Kay kung mag-ulan, dos matuluan. na katuig sa among pagpuyo dire, unya giantos lang namo nga ang among abuhan maglungag mi, mabasa na mi, gisapaw-sapaw lang namo ang sin. So, muna na gyud na ang ilang kahimtang. Sapaw-sapaw lang daw ang sin. So, tungod sa kalisod, so wala gid sila ang uban, ibutangan lang gani nila og sako. Sako, silopin, At aron least nga lang makaatop Ay, sila. luoy na gid. So, karon te pila na ni katuig ang inyong balay, inani nang itsura. dos na katuig nga gaantoso namo niyang ulan. Kay balaga kaon mi, galungag mi, gakabasa gyud mi, pero amo lang ginanto sa 12 ka tuig. So salamat kay aning naghatag sa sin kay makabalay na gyud mi, makaatop na mi kay luoy na gyud kay mi. So, unsay trabaho sa imong banat eh? Manginadlaw ra mi, tapos dili pod mi ma-maintain sa isa ka semana, pila ra mong kita sa mga pobre nga. Ang adlaw 200 lang, unya isa ra ang mag-inadlaw. Unya di naka-approve lagi og ipalit sa sin. Kay kulang pa gani ipalit namo og bugas. Lagi. Salamat kayo sa Ginoo nga manginaot mi.
nga magpadayon kining inyong paginabang sa mua. Say, nagampo gyud mi nga kaluyan gyud mi. So karon nagpasalamat mi sa inyo ha nga gitagaan mi ninugsen, maayo na gid ang among balay, makatop na mi, makuha na ni ang mga buslot. Gipangbutangan lang og silupin, sako. Mabasa na mi kung ulan. Luoy na gid kayo mi, salamat kayo. Salamat pod kaayo.